pupunta mo, Maynila? Katanghali ang tapat nga pala ang biyahe namin ni Tere papuntang Gumaka sa araw na ito. Follow-up check-up ko nga pala dahil nakaraang linggo ay nagpa-test ako ng aking mata, ginawa yung fundus at saka yung fluorescein angiogram. So ngayon lamang malalaman namin yung result. Dahil nga nung unang check-up ko ay hindi pa sure si Doc kung yun nga ba yung condition ng aking mata. Sa Lucena pa nga isinagawa yung test na yun dahil hindi available dito sa Gumaka. Nabanggit ko nga nung nakaraan na first time daw ma-encounter ni Doc yung condition ng aking mata. Kaya ang naging assessment niya last time is multifocal choroiditis. Pero dahil ngayon ay na-test na nga yung mata ko sa Lucena, kaya naman ang naging assessment ay optic neuropathy at retinal arteritis. So ito yung pamamaga ng mga nerves sa aking mata. Nakuha ko nga ito nung nagkaroon ako ng flu or virus last September. Halos 1 week talaga ako nakahiga lang, kain tulog lang talaga ako ng mga panahon na yun. So bago ko pa maramdaman yung sobrang panlalabo ng mata ko at saka yung smudge gray na palutang-lutang sa gilid ng mata ko, may nararamdaman din akong pananakit ng mata, as in talagang yung sharp pain. Saglit lang siya, mawawala. Tapos magkakaroon ulit, sharp pain ulit. At andito na nga kami sa hospital. Nakalimutan namin na lumipat na nga pala yung eye center sa second floor ng hospital na ito. Kaya yagyag pa kami sa basement. Kainitan pa yung paglalakad namin dito sa gilid. Wala na pala dito. Yeah. Nasa second floor na nga pala sila. Video muna ako, syempre. Tulog na doggy. Dalawa po. Nakalimutan pala namin magbaon ng face mask kaya bibili na lang kami dito. Sa araw na to ay hindi ako masyadong stress. Hindi katulad nung unang punta namin dito na talagang ang dami kong iniisip. Overthinking to the max. Kaya dapat talaga kapag ka ang mga tao ay may nararamdaman, magpa-check up ka agad para hindi yung kung ano-anong iniisip hanggang sa naaapektuhan pa yung health dahil nga nai-stress. At saka sabi ng doktor ko, wag mag-google para hindi daw napaparanoid. Ako kasi simula nung naging nanay na ako, ayan, lagi ako nag-google kapag ka may problema kay Yuna. Ito na nga ang bagong pwesto ng eye center. Napakalaki, napakalawak. At syempre magtitimbang muna tayo. Kailangan ma-monitor natin ang timbang. 49 kg nga pala ako last September pagkatapos ko magkaroon ng sakit. Then 51 kg naman nung kauna-unahang check-up ko dito. So ngayon ay 58 kg naman ako. Nung Monday nga pala ako nag-start mag-take ng prednisone. Ito yung steroid na gamot para mawala yung pamamaga ng aking mga nerves sa mata. 20 mg nga pala ito at iinumin ko ito araw-araw twice a day for 10 days. At dahil ilang araw na nga pala akong nakakapag-take nito ay grabe naman yung epekto nito sa akin at tamang takaw talaga. Kaya naman after ng check-up namin ay talaga namang hindi namin palalagpasin ang Chowking dahil wala namang Chowking sa Lopez Quezon. Saglit lang naman kami doon sa check-up kaya naman mas marami yung time na guguguli namin ngayon sa pagkain, sa pagtambay, relax naman dahil kahit papaano naman ay nakahinga-hinga na kami sa kondisyon ng aking mata. Wow! Sa dinsum sana kaya lang hindi naman sila pwedeng magbigay ng ano. Hindi naman ako mahilig sa halo-halo pero parang sa araw na to napakasarap kumain ng halo-halo. 10 years ago pa nga pala nung huling nakakain ako ng Chowking halo-halo at nung time na yon sobrang tamis pa ng kanilang pagkakagawa. Mabuti na lang ngayon at hindi na ganun katamis. Wala lang, kami lang yung tao dito. Ang ganda na naging tambayan namin. Relaxing lang muna kami after ng check-up. Dahil parang good news naman yung nangyari. CR muna. Matapos nga ang aming chill tambay-tambay, ay dito naman kami papunta sa may JNT kasi hihingi naman kami ng pouch kasi naubusan na kami. At meron nga pala tayong kasi sa crochet community na nakatira lang dito malapit sa JNT. Bibisitahin natin ang kanyang pwesto. Hello! Naka-video ako, oh. Ito ang may-ari ng Kim's. Ano yung sa labas? Handmade. Hello ka muna. Batiin mo muna yung mga... Hello po mga kamadam Charot. Pati yung mga friend mo sa TikTok. Ang galing. Ito yung gawa ni Sis Kim. Ayan, oh, double trouble. Ayan. Ang deliver ba sa atin yun? Ano po? Ayan. Ito available. Available to on hand. Doon sa mga nagtatanong sa akin na gusto umorder. Uy, yung apapakuha na kasi ako. Ayan. Ito mura-mura ako nakakuha. Kayo na lang pag-usapan nyo ang presyo. Kung gusto nyo mag-take all. Lalo na kayo magpapasko. Magpapasko po. Ayan, walang magsiselos. Charot. Ayan, madami po yan. Tapos marami din dito. Oh, gumagawa din siya ng rose. Ayan, sige rose. At matapos nga ang counting chika-chika with Sis Kim, ay dito naman kami sa Novo. Maghahanap lang ng pagkakagastusan. Titingnan natin kasi naka-sale daw sila. Feel na feel ko na nga sana ang pagrampa, kaya lang meron tao sa likod. Kaya wag na lang.
Eto nga pala, tamang-tama. Kailangan na namin ng gunting kasi nasira na yung gunting namin sa may kitchen. At dahil failed yung unang walk ko kanina, kaya naman uulitin natin, take 2. Feel naman ni Madam. Pero curious ako, ano kaya yung nasa likod niya? Hulaan nyo kung ano nasa likod ko. May mga gusto man tayong... Sarap ng bahay, ganito kalaki. Oo, wala naman na ngayon, di ba? At dahil malamang hahanapan ako ng aking Princess Yuna ng pasalubong, kaya naman ito ang mga bibilhin namin. Andun din si Michelle at Kokoy sa bahay, kaya naman sana mag-enjoy sila dito. Oo. Lipat na tayo dito sa Gumaka. Ginagawa nga pala yung palengke ng Gumaka, Quezon. Parang ang sarap tumira dito. At dahil natapos na ang aming ganap sa araw na to, kaya naman kami ay pauwi na naman ng Lopez, Quezon. Sakay na naman kami ng bus. Mabuti na lang, smooth na lang ngayon ang biyahe at wala na mga traffic. 37 minutes nga lang pala yung naging biyahe namin at nakarating na kagad kami ng Lopez. Sa diversion na nga kami bumaba at sumakay kami ng tricycle pauwi sa bahay. At eto na nga, pagkarating ko sa bahay ay hinatiran ko na muna ang mga players ng french fries na luto ni Ate Mel. Ayan, merienda muna sila dito habang ako ay kaunting tambay kasama nila. Busog na naman ako kaya ako hindi na nakichicha sa kanila. At yung pasalubong ko sa kanila ay mamaya na lang nila kakainin kapag sila ay nagutom pa. At eto lang naman ang mga kaganapan sa araw na ito.